Ang ating spiritual journey ay maraming mga ups and down. May mga valleys, mayroong mga mountaintop ng ating spiritual journey. Pero tandaan ninyo, ang Diyos, ang ating kasama at ang Kanyang pangako, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Hindi magagawa ng Diyos na iwan ang Kanyang mga anak. Hindi magagawa ng Diyos na pababayaan niya ang Kanyang mga anak dahil siya mismo ang nangako, I will never leave you nor forsake you. Amen? Sa mga nakaraan, ang ating pinag-aaralan, actually nasa part 3 na tayo, lesson 3, part 3 ng prayer for spiritual growth. Ang ating part 1 sa prayer for spiritual growth is knowing God's will. Itong ating pinag-aaralan sa verses 9 to verses 14, nakafocus ito sa panalangin ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Kung titignan natin ang Colossian Church, nag-grow talaga sila. At sinabi ni Apostle Paul na ang inyong pananampalataya ay naririnig na at naabot ang buong mundo. Ang young church na ito, bagaman nandun sila sa small town, napakalaki ng kanilang impact. Hindi lamang sa kanilang town, kundi sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga probinsya. Isipin ninyo, young church, pero matindi ang kanilang influence, ang kanilang impact. So, pagdating sa verse 9 to 14, mayroong 5 mahalagang panalangin na ipinanalangin ni Apostle Paul sa mga mananampalatayang ito na dapat ganun din ang laman ng ating panalangin. Kasi pag tayo nagpe-pray, mas nakafocus tayo sa mga material things, sa ating sariling success. Kaya ang laman ng prayer natin ay ganito, Lord, penge po nito, bigyan mo po ako ng sasakyan, i-promote mo po ako, mag-boom po ang business ko, yumaman po ako. Hindi masama ang prayer na yon, pero hindi yon ang pangunahin na laman ng ating panalangin. Kung naalala ninyo, nung kinatagpo ng Panginoon si King Solomon, ang sabi ng Panginoon kay King Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Kung kayo tanungin ng Panginoon at sabihin ng Lord sa iyo, anong gusto kong ibigay sa iyo? Siguro pag dalaga, Lord, bigay mo na sa akin yung pinakagwapo na crush ko. Siguro kung ikaw yung nagsisimula sa business, Lord, gusto ko po ng malaki na ang aking business. Siguro kung ikaw ay naman nagtatrabaho, sa isang company, gusto mo, Lord, ma-promote na ako at lumaki ang aking sweldo. Pero sa tanong ng Panginoon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Ang hiniling mismo ni Solomon, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Bigyan mo po ako ng understanding. Bigyan mo po ako ng discernment. Dahil napakalaki ng ipinagkatiwala mo sa akin. Hindi ko kayang pamahalaan ito without your wisdom, without this understanding, without this discernment. Dan sabi ng Lord, dahil yan ang hiningi mo, yung mga bagay na hindi mo pa hiningi, ibibigay ko sa iyo. Ang yaman, karangyaan, kasikatan, susunod yan sa iyo. Napansin ninyo, kung nakuha natin ang pangunahin na panalangin, totoo ang sinabi ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Kaya napakahalaga ng ating pag-aaral on prayer for spiritual growth. Yung unang laman ng panalangin natin sa ating part 1 is knowing God's will. Ano ba ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay? Sa bawat decision natin, napakahalaga ng hingin natin kung ano ang perfect will ng Panginoon. Sa pagpasok sa trabaho, kailangan nating ipanalangin, Lord, ano po ang kalooban mo? Maging sa pag-aasawa, sa pagpasok sa romantic relationship, kailangan malaman natin, hingin natin sa Panginoon kung ano ang kanyang kalooban. Then yung last week, yung ating part 2 is living a life worthy of Christ. Ang mga mananampalataya, kailangan maging vessels of honor. Kailangan tayong magdala ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. Tayo ang asin ng sanlibutan. Pero tingnan ninyo, mayroong sumunod na sinabi ang ating Panginoong Hesus, ngunit kung ang asin ay nawalan ng alat, that time, mababa lang ang quality ng asin, kaya nawawalan ng alat. So sabi ng Panginoong Hesus, ngunit kung nawalan ng alat ang asin na ito, wala na siyang kabuluhan.
So ang isang Kristiyano na naging vessel of dishonor, hindi siya nagkakaroon ng impact. Yung reason, yung purpose kung bakit siya nabubuhay pa bilang isang Kristiyano, hindi nangyayari sa kanyang buhay. Hindi siya nagbibigay ng influence sa mga tao. Hindi nakikita si Christ sa kanila. Kaya yun yung pinag-aralan natin last week, living a life worthy of Christ. Kaya tinignan natin yung ilang hakbang kung paano tayo lumakad na kalugod-lugod at karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. At pangatlo, ito ngayon yung ating pag-aaralan, prayer for spiritual growth, empowered to endure with joy. Pinalakas upang magtiis na may kagalakan. Lahat tayo mayroong mga matitinding mga pagsubok. Mayroong mga bagyo sa buhay nating mga Kristiyano. Ang buhay natin ay hindi puro bed of roses. Mayroon at mayroon tayong mga pagdaraanan na hindi natin madalas inaasahan. At ito ang kinatatakutan ng maraming mga Kristiyano. Kasi naisip natin baka tayo ay masira, baka tayo bumagsak, baka tayo ay madapa. Kapag dumaan tayo sa mga matitindi at mga mahigpit na pagsubok. Pero kung babalikan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga mananampalataya ay dumaan sa mga mahihigpit na mga pagsubok. Pero marami sa kanila ang nag-thrive. Kaya malaking tulong sa atin ang pag-aaral na ito bilang mga mananampalataya. Malaking tulong ito sa ating spiritual journey. Basahin natin ngayon ang verse 11 ng Colossians chapter 1. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Titignan natin rito ang tatlong bagay na kung papaano natin kakayanin ang mga pagsubok sa buhay ng may galak at tiyaga. Yan ang itinuro mismo ng Colossians 1:11, how can we endure life's trials with joy and patience. Ang perspective ng mga mananampalataya, kapag sila'y dumaranas ng mga matitindi at mahigpit na pagsubok, ibinibilang nila itong isang kagalakan. Si Apostle Paul in Philippians chapter 4, verse 4, sinabi niyang, magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayong lagi. Nasaan si Apostle Paul nung isinulat niya ang book of Philippians? Nandun siya sa bilangguan. Siya'y nakulong dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero tingnan ninyo, in-encourage niya, kinomfort niya yung mga nasa labas. Ang mga mananampalataya na nag-aalala na. Mga mananampalataya na dumaraan sa pagsubok. How come na yung nandoon mismo sa bilangguan, siya pa ang nag-comfort, siya pang nag-encourage sa mga mananampalataya. Dahil alam niya kung ano ang tamang perspective. At dito sa sulat ni Apostle Paul sa verse 11, makikita natin, ito yung kanyang ikatlong panalangin na dapat din nating matutunan. Na ang panalangin na kung saan na tayo ay magtiis sa mga matitinding mga pagsubok na mayroong kagalakan at pagpapasensya. So, paano natin kakayanin ang mga pagsubok sa buhay ng may galak at tiyaga? Number 1, by receiving God's strength. Sa mga pagsubok, dumarating yung time na nauubos mismo ang lakas natin. At yan na ang isa sa mga ikinababahala natin. Isa yan sa mga ikinatatakot natin. Maraming salamat. Yung maubos ang lakas natin. Kaya nga maraming mga Kristiyano nahulog rin sa depression. Dahil hindi na natin makayanan. Si Jeremiah, sinabi niya, Panginoon, bakit pa ako nilalang? Sana namatay na ako. Si Elijah, ganun din. Lord, hindi ko na kaya. Gusto ko na rin pong mamatay. Si Job, isinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan at sinabi niyang, sana'y namatay na ako sa sinapupunan ng aking ina, upang sa ganun hindi ko nakita ang liwanag at naging libingan ko sana ang kanyang sinapupunan. Naubos ang kanilang lakas. Emotionally exhausted. Spiritually exhausted. Pero tandaan ninyo, ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos,
mayroon tayong paghuhugutan ng lakas. Tingnan natin ang kanyang sinabi sa kanyang salita. Being strengthened with all power. Tingnan nyo yung word na ginamit niyang being strengthened. Ang salitang being strengthened ay hindi minsanan. Hindi lang basta't nagbigay ang Diyos ng lakas then tapos na. Yung salitang being strengthened sa pagkakasulat ni Apostle Paul sa Greek word, yan ay tuloy-tuloy na isinusupply ng Diyos. Ang lakas na kailangan mo, tuloy-tuloy na isinusupply ng Panginoon. Hindi ito maubos-ubos habang ikaw ay nabubuhay. Tuloy-tuloy na ikaw ay palalakasin ng Diyos. Hindi lang basta't ikaw pinalakas ng Diyos, kundi tuloy-tuloy na palalakasin ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon na marami tayong pagdaraanan. Alam ng Diyos ang mga mahigpit na pagsubok na pinagdaraanan natin at mga pagdaraanan pa natin. Pero tandaan ninyo, yung word na ginamit ni Apostle Paul, being strengthened. Tuloy-tuloy na isusupply ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mong lakas. Ang lakas natin nauubos. Tayo nauubos. Nade-drain talaga tayo. Pero nung sinabi ng salita ng Diyos, being strengthened, mayroon tayong paghuhugutan ng lakas. Mayroong source ng lakas. Walang iba kundi ang Diyos. At kailanman hindi siya maubos-ubos. Yung isang pitchel na tubig, o halimbawa ito, pag ininom ko, tuloy-tuloy akong uminom, mauubos ito. Pero yung tubig sa ilog, hindi maubos-ubos. Ang point ko'y ganito, na ang lakas na mula sa Diyos, kailanman hindi kayang ubusin. Kaya nung sinabi ng Apostle Paul, being strengthened, na anuman ang mga pinagdaraanan ninyo sa buhay, mayroong isinusupply ang Diyos na lakas na kailangan ninyo. At hindi lamang yon. Sumunod the word, yung ginamit na with all power. Ano ang ibig niyang sabihin? Yung word na power na ginamit mismo ni Apostle Paul dyan is dunamai. Ano ang ibig sabihin ng dunamai? Nakuha ito sa salita, actually, ito ay nakuha mismo sa salita na dunamis. Ginamit ito ng Panginoong Jesus in Acts chapter 1, verse 8. And you shall receive power. At makakatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo. Ang dunamis sa English ay dynamite. Hindi ibig sabihin na ang power na ito, pinasasabog niya ang tao. Ang power na ito, na ang patay, kaya niyang buhayin. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos, na sa ating pag-share ng salita ng Diyos, ang patay spiritually ay kayang gawin ng Diyos na buhayin ang tao na yon, na magkaroon ng relationship sa Panginoon. So, nung sinabi mismo ni Apostle Paul ang dunamai, ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus ay siya ring kapangyarihan na available sa atin. Yun ay isang makapangyarihan. Isipin nyo, yun ay isang potential. Yun ay nasa atin. At yung dunamai na yun, yung dunamis na yun, hindi siya maubos-ubos. Babalik ulit tayo sa word na ginamit Apostle Paul, being strengthened. Hindi pang minsanan yung dunamai, kundi habang tayo'y nabubuhay, ibinibigay ng Diyos ang dunamai sa atin, isinusupply ito ng Panginoon araw-araw. So ano ang dapat natin gawin? Rely on God daily. Anong gamit ng dunamai power sa buhay natin? Ang dunamai or dunamis, ito ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Ito ay isang malaking milagro. Pero ang dunamai power ay hindi lamang sa mga big miracles, kundi ito ay para sa ating daily living. Lalo na kapag nararamdaman natin na tayo ay weak, pag tayo ay mahina, kapag tayo ay pagod na, kapag gusto na nating sumuko, ang dunamai power ang siyang tumutulong sa atin para tayo ay magpatuloy. Tingnan ninyo ang mga kasamahan ni David. Nung nawala ang kanilang mga asawa at mga anak, lahat ng kanilang mga ari-arian, lahat sila mismo umiyak hanggang sa mawalan sila ng boses. Yung mga 600 na kasama ni David, gusto nilang batuhin si David. Sinisisi nila si David. Si David din nawalan ng asawa, mga anak at mga ari-arian. Pero nung sabi ng Bible, and David strengthened himself in the Lord.
Humugot ng lakas si David sa Panginoon. Hindi na kaya ni David, pero nandun ang dunamite power ng Diyos. Nag-supply ang Diyos ng lakas kay David upang siya'y magpatuloy at hindi sumuko. Ganon din sa ating buhay. Maring nakakaramdam ka na ng pagsuko. Gusto mo na mag-give up, gusto mo nang huminto. Pero ang dunamite power ay nariyan. Nariyan ang kapangyarihan ng Diyos, isinusupply niya, hindi maubos-ubos. Nasa iyo mismo ang dunamite power ng Diyos. At yan ang dapat maintindihan ng lahat ng mga mananampalataya. Kailanman hindi pinangako ng Diyos na wala kang pagsubok. Hindi pinangako ng Diyos na hindi ka daraan sa mga mahigpit na pagsubok. Pero mayroong ipinangako ang Diyos. Ang sabi niya, na siya mismo magbibigay sa inyo ng lakas sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamagitan ng kanyang dunamite power. Pero hindi lang ito sa panahon na ikaw ay weak, kundi maging sa mga panahon na nag-struggle tayo sa mga tukso. Tandaan ninyo, lahat tayo tinutukso. Lahat tayo dumaraan sa tinatawag na temptation. Ang temptation ay hindi kasalanan. Ang ating Panginoong Hesus ay tinukso. Pero hindi siya nag-give in. Hindi niya pinagbigyan ang gusto ng laman. Araw-araw tayo tinutukso. Alam ng kaaway kung saan tayo mahina. Kaya kung ang kahinaan mo'y babae, so laging yun ang ihaharap mismo ng kaaway. Kung kahinaan mo'y lalaki, yun ang ihaharap lagi sa iyo ng kaaway. Kung ang kahinaan mo ay pera, yun lagi ang ihaharap ng kaaway sa iyo. Kung ang kahinaan mo ay power, yun ang laging ihaharap ng kaaway. Yung gusto mo ng mataas na position para na kung saan ginagawa mong paraan, ibagsak ang ibang tao. Ginagawa yun ng kaaway para tuksuhin ka. Gusto niya na mahulog ka sa trap. Pero alam niyo, ang dunamite power ay nagsasabi at binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang makapagsabing, hindi ko tatanggapin ang tukso na yan. Hindi ko tatanggapin ang iniaalok ng kaaway. So hindi lamang yan sa mga panahon na ikaw ay weak, hindi lamang sa mga panahon na ikaw ay tinutukso, kundi maging sa mga panahon na kailangan mong magtiis. Sa buhay natin, may mga laban na hindi sprint, kundi marathon. Pag sinabi nating sprint, ito yung mga panandalian lang, mayroong mga pagsubok na mga panandalian lang, pero pag sinabi nating marathon, ito yung mga matatagal. Meron tayong mga pagsubok na 1 taon na nagsasuffer tayo. Maaring 2 taon, maaring 3 taon. Na sinasabi natin, Lord, bakit sobrang tagal? Bakit nagsasuffer ang aking business? For how many years? Bakit, Panginoon, ang buhay namin ganito pa rin ang nangyayari? Kailangan natin ng pagtitiis. Dahil may mga pagsubok talaga na matagal, paulit-ulit at nakakapagod. Pero ang dunamite power ay nagbibigay sa atin ng ability na huwag tayong susuko. Kahit masakit, kahit mahirap, hindi tayo susuko. Kahit sinasabi ng sitwasyon, sumuko ka na, pero ang dunamite power ay nagsasabing, hindi ako susuko. Kahit sinasabi ng maraming mga tao, kahit sinasabi ng aking flesh, sumuko ka na. Kahit sinasabi ng sitwasyon, hopeless na. Pero ang dunamite power ay nagsasabi at binibigyan ka ng ability na hindi ka mag-give up. Pero hindi lang hanggang doon ang dunamite power. Ang dunamite power, ito rin ay ginagamit ng Diyos sa mission. Kaya nga yun yung sinabi ko sa inyo in Acts chapter 1 verse 8. And you shall receive power. Ginamit mismo roon, dunamis, dynamite. Kasi nakakaramdam tayo minsan ng pagkatakot. Natatakot tayo mag-share ng salita ng Diyos. Natatakot tayo mag-outreach. Pero ang dunamite, nagbibigay sa atin ng strength, ng boldness, ng courage para ipahayag, ituro ang salita ng Diyos. Kaya sa mga nakakaramdam ng pagkatakot, sa pag-outreach, tandaan ninyo, nasa inyo ang dunamis power. Hindi ito galing sa iyo at hindi rin ito kilikili power. Ito ay power from God.
Kaya pag sinasabi natin, natatakot ako mag-share, o di alalahanin mo ngayon, meron akong dunamite power. Natatakot ako na mag-campus ministry, tandaan mo, meron kang dunamite power. So rely on God daily. Amen? Hindi lang yon. Kapag kayo ay discouraged or pagod na. Ano mga ito? Minsan kasi tayo, gumagapang talaga ang discouragement sa atin eh. At pag gumapang at hinayaan tayong lamunin ng discouragement, anong nangyayari? Gusto na natin na, okay, ayoko na, huminto na ako, tapos na ang lahat. Pero ang dunamite power, pinupuno ka ng pag-asa ng Diyos para magpatuloy. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, meron kang dunamite power. Number 2, how can we endure life's trials with joy and patience? By trusting in His mighty power. Hindi ito tiwala sa sarili. Madalas naririnig natin, tiwala ka lang sa sarili mo, kaya ang binubuo ng maraming mga tao ay self-confidence. Ang self-confidence ay nagsasabing, hindi ako nagtitiwala sa Diyos. Ulitin ko, ang self-confidence ay nagsasabing, hindi ako nagtitiwala sa Diyos. Ang itinuturo ng salita ng Panginoon, ang confidence natin ay sa Diyos, hindi sa sarili natin. Kailanman hindi itinuro ng Bible na ilagay natin ang confidence natin sa ating mga sarili. Ang itinuturo ng Bible, ilagay natin ang ating confidence sa Diyos. Anong ibig sabihin doon? Na ang buo mong tiwala sa Diyos lamang nakalagay. Tingnan natin ang sinabi ng verse 11. Yung kasunod niya, according to His glorious might. Tingnan natin yung mga salitang according to, then yung glorious, then yung word na might. Una, yung word na according to sa Greek is kata. Yung sumunod is glorious, doxa. At sumunod yung might, kratos. Mamaya titignan natin what is the difference between dunamis and kratos. So ginamit ni Apostle Paul rito, kata, doxa, kratos. According to His glorious will. Anong ibig sabihin pag sinabi nating kata or according to? In proportion to. Ganito yon. Na pinalalakas tayo ng Diyos ayon sa sukat ng Kanyang napakaluwalhating kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi bawas, hindi kulang ang strength na binibigay ng Diyos. Kasi sinabi ron, according to, hindi according sa iyong strength, according mismo sa might, sa power, sa strength ng Diyos. So hindi siya bawas, hindi siya kulang. Yun ang ibig sabihin ng kata. Pangalawa is doxa. Na ginamit niya dyan is glorious. Na ang usapan mismo dyan ay ang majesty and holiness ng Diyos. Na ipinapakita rito na ang power, ito'y power na mayroong kabanalan at kadakilaan. So, ganito, na ang doxa ay tumutukoy mismo sa glorious character ng Diyos. Ngayon, pag pinagsama-sama natin, dahil sa doxa ng Diyos, may lakas tayo. Hindi dahil sa malakas tayo, kundi dakila ang Diyos. Mabalik ulit tayo sa doxa, ito'y sa karakter ng Diyos. So ang lakas na nasa atin, binibigyan tayo ng lakas ng Diyos, hindi dahil sa deserve natin ito, kundi dahil dakila ang Diyos. Amen. Then sumunod ay ang kratos. Anong ibig sabihin ng kratos? Na ginamit niya rito is the word might. Pag sinabi natin kratos, conquering strength. Ganito yon. Hindi lang ito simpleng physical strength or energy, ito yung mayroong kakayahan na mamuno. Ito ay power na magtagumpay. Na hindi lang basta nakikipaglaban ka, kundi nananalo ka. That is kratos. Ito ay power na hindi kayang pigilan ng kaaway. That is kratos. So anong pagkakaiba ng dunamis sa kratos? Ang dunamis, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung sa isang kuryente, yung sa loob nun, merong kuryente. Yun yung wire. Yun yung dunamis. May potential ito. Usapan potential. Ang kratos,
Yung katulad niyan, bakit may ilaw, nakakonect siya sa kuryente. Visible. Kitang-kita ng marami. Pero yung dunamis, hindi natin nakikita. Katulad mismo sa wire, alam natin na mayroong kuryente ron. Pero ang Kratos, itong mga ilaw na mismo, bakit siya umiilaw? Nakakonect siya doon sa kuryente. Okay. Nung ginamit mismo ng Panginoong Hesus ang dunamis sa Acts chapter 1 verse 8, sa English ay dynamite, bomba, meron siyang potential na sumabog. Pero yun ay dunamis. Pero pag sumabog na siya, that is Kratos. Mayroong potential sa iyo, pero wag lang sana hanggang potential. Nasa iyo mismo ang dunamis ng Diyos. Pero hindi lamang hanggang dunamis, ang sinabi ng kanyang salita, nasa atin ang kanyang Kratos. Anong ibig sabihin ng Kratos? Conquering strength. Na hindi lang basta't dumadaan ka sa pagsubok, kundi nagtathrive ka. Kasi maraming mga tao, duman lang sa pagsubok, pero hindi sila nagtagumpay, hindi sila nagthrive. Pero ang Kratos ay nagsasabi na kahit mahigpit ang pinagdaraanan ko, hindi ko lang ito pagdaraanan, kundi magtathrive ako. Dahil ang sabi mismo ng salita ng Diyos, tayo'y mga higit na mananagumpay. Hindi ka lang mananagumpay, ang sabi ng Bible, higit na mananagumpay. Usapan dyan lahat ng mga mananampalataya. Isipin ninyo, kung alam lahat ng mga mananampalataya, yung potensyal na nasa sa kanila, yung i-download ng Diyos na nasa sa kanila, walang Kristiyanong talunan. Pero ang problema, hindi natin alam kung ano yung mga i-download ng Diyos sa atin. Lahat ng kailangan natin sa buhay bilang isang Kristiyano, inilagay na ng Diyos. Pero bakit hindi natin alam? Dahil hindi natin napag-aaralan sa salita ng Diyos. Yan yung reason kung bakit pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Yun yung reason kung bakit lagi namin kayong tinuturuan ng salita ng Diyos. Di nyo ba napansin na hindi ako nakafocus sa mga motivational preaching? Kundi itinuturo ko mismo sa inyo, word by word, ang salita ng Panginoon. Dahil ang daming inilagay ang Diyos sa atin, ang dami ng i-download ng Diyos sa atin. Ang problema, hindi natin nagagamit at hindi natin alam gamitin ang lahat ng ito. Kaya maraming mga Kristiyanong nabubuhay at namumuhay na parang talunan, na parang pinabayaan ng Diyos. Pero ang katotohanan, isinupply na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Kaya ano dapat natin gawin? Trust His limitless power. Kung ikaw ay nakafocus sa pagsubok, parang lumiliit si Lord at napakalaki ng pagsubok. Pero kapag sa Diyos ka nakafocus, nakita mong napakaliit ng pagsubok at napaka-powerful ng Diyos. Ang sabi ng Apostle Paul sa verse 11, you are strengthened according to His glorious Kratos. So hindi lang ito lakas para tumagal, kundi ito'y kapangyarihan na magtagumpay. That is Kratos. Hindi ka lang basta't sinusuportahan, binibigyan ka mismo ng Diyos ng panalo. That is Kratos. Hindi ka lang tinutulungan ng Diyos para makasurvive, para makaraos, kundi tinutulungan ka niya na mapagtagumpayan mo ang lahat. That is Kratos. Kaya kailangan magtiwala tayo sa limitless power ng Diyos. Siya ang omnipotent God, hindi siya impotent God. Hindi maubos-ubos ang kanyang kapangyarihan. All-powerful ang ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga ulit natin ang ating Diyos. Number 3, how can we endure life's trials with joy and patience? By persevering in trials and relationships. Ang mga pagsubok, hindi mawawala, pero alam rin ninyo, iba-iba itsura ng mga pagsubok natin. Minsan sa trabaho, o minsan sa asawa, sa business, o kaya sa anak.
o kaya sa mga taong nakapalibot sa atin, iba-iba ang itsura nito. Minsan mapapaisip tayo ganito, bakit hindi tinanggal ng Diyos ang mga pagsubok? Hindi ba parang mas maganda na lang, tanggalin na lang tayo ng Diyos ang mga pagsubok? Pero magiging lampa tayo kung ganon. Kaya nga blessings itong mga to. Ang sinasabi mismo ng salita ng Panginoon ay ganito, bakit niya tayo binigyan ng dunamis at kratos na kung saan ito ay tuloy-tuloy na sinusupply ng Panginoon, ang sabi ng kanyang salita, so that you may have great endurance and patience. So mayroong dalawang bagay na itinuturo diyan. Tignan natin itong dalawang salita na ito, ang salitang endurance. Then yung pangalawang salita ay patience. Ano ang pagkakaiba ng endurance at patience? Ang endurance, ikaw ay nanatili under pressure without giving up. Ipinapakita niya na ikaw ay nag-e-endure sa mga mahihigpit na mga pagsubok. Kasi lahat tayo mayroong trials. Babalik ulit tayo. Bago sinabi itong great endurance, sinabi roon, being strengthened. Tayo'y pinalalakas ng Diyos with all power and glorious might. Kaya sinabi niyang sumunod rito, so that you may have great endurance. Kabi-kabila, pine-pressure ka, pero hindi ka sumusuko. Bakit? Ang tinuturo ng Lord, mag-grow ka mismo sa endurance. Pangalawa na salita dyan is the word patience. Usapan rito yung kapwa natin. Yung mga kapwa nating nakakainis. Yung mga kapwa nating nakakasakit. Ito yung mga kapwa nating paulit-ulit na sinusubok ang pasensya natin. Ito yung mga toxic na mga tao. Paano tayo makitungo sa kanila? So usapan ngayon rito, ganito. Doon sa endurance, paano tayo mag-respond sa mga circumstances? Sa patience, ito naman, tinuturuan tayo kung paano tayo mag-respond sa ating kapwa. Nakukuha ninyo ang kaibahan? Ulitin ko. Sa endurance, tinuturuan tayong mag-respond sa mga circumstances. Samantalang ang patience, ito naman kung paano tayo mag-respond sa ating kapwa. Sa kapwa nating nakakainis, sa kapwa nating nang-iinis, sa kapwa nating nananakit, sa mga kapwa nating paulit-ulit na sinasaktan tayo at sinusubok ang ating patience. Paano tayo mag-respond? Kaya kailangan mag-grow tayo sa patience. So ano dapat natin gawin? Keep going with grace. Dapat nabubuhay tayo, lumalakad tayo sa grasya ng Panginoon every day. Kailangan natin ng katatagan. Halimbawa, kapag mayroon tayong mga sitwasyon na hindi kaagad nagbabago, katulad ng mga trials, katulad ng mga waiting seasons. Alam niyo, yun ang pinakamahirap sa lahat, yung mga waiting seasons. Yung paghihintay, nasusubok tayo. Minsan, marami mga tao naghintay pero hindi sila nag-grow. Naghihintay pero nagrereklamo. Dapat naghihintay tayo, nag-grow mismo tayo sa endurance. Usapan dito yung ating mga trabaho, mga problema sa trabaho natin, problema natin sa pamilya natin. Kailangan mismo natin ng endurance. Yung mga waiting seasons na binanggit ko kanina, mayroong, Lord, bakit ang tagal-tagal po? Napagalingin niyo ang sakit ko. Ang tagal-tagal na po ng sakit na ito. Maring 1 taon, 2 taon, 5 taon. Yan yung waiting seasons natin. Sa depression, merong depression na mga 1 buwan, 5 buwan, 5 taon. Kailangan natin ng endurance. Kasi pinakaayaw talaga natin, kaya gusto nating madali na mawala ang lahat kasi yung pain. Yun ang talagang kinatatakutan natin yung pain.
Pero ang endurance ng Panginoon, babalik ulit tayo, hindi kulang ang kanyang isinusupply na dunamis and kratos. So, ibig sabihin, tinutulungan ka ng Panginoon na magtagumpay kahit dumaraan ka sa matinding depression. Maring ilan rito sa inyo ay depressed. Kailangan nyo ng endurance. At sapat ang biyaya ng Diyos. Hindi lamang yon. Nung sinabi mismo ang salitang patience, kapag paulit-ulit na sinusubok tayo ng mga tao, ito yung mga difficult people, mga toxic relationships, yung mga pamilya natin na nananakit sa atin, or mga kapatiran natin na nananakit sa atin, kailangan natin ng patience. Na kung saan, ang patience kasi, na kahit sinasaktan tayo ng ating kapwa, hindi tayo naghihiganti, nagiging mapagpatawad pa rin tayo. Ang patience, kahit mayroong mga taong ang hirap i-disciple, kung sa disciple making naman, pagtsatsagaan mo pa rin yung taong yon, pagtitiisan mo pa rin yung taong yon, hanggang sa makita mo mismo ang kanyang spiritual growth. Sa ating mga magulang, hindi madali ang pagpapalaki ng anak, lalo na sa panahon ngayon, grabe ang influence ng mundo. Minsan nagtataka tayo, bakit ganun ang ating mga anak? Bakit nagiging iba ang kanilang mga ugali, bagaman tinuturuan natin sila? Dito nasusubok ang ating patience. Magpapasensya ka pa rin dahil naniniwala ka na mayroong gagawin ng Diyos sa iyong mga anak. Na isesave ng Diyos ang ating mga anak. Nababaguhin ng Diyos ang ating mga anak. So, tinuturo ng Lord na mag-grow tayo mismo sa patience. At ang patience ay nagsasabing, Lord, tulungan mo po akong mahalin ang mga difficult people. That is patience. So, mga kapatid, hindi tayo talunan. Mga kapatid ko, hindi dahil sa dumaraan ka sa mga pagsubok, nagpapabaya ang Diyos. Merong purpose kung bakit inalaw yan ng Diyos. Huwag mong kalilimutan na ang lakas na nasa sayo ay hindi maubos-ubos dahil ang source nito ay walang iba kundi ang Diyos. Nasa iyo ang dunamis at ang kratos ng Diyos.